kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, maririnig natin sa ating mabuting balita ang kwento at talimhaga ng mayaman na tao at ang naghihirap na si Lazaro. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, hindi ibig sabihin ikaw ay mayaman na ikaw ay tunay na pinagpala ng Diyos. At hindi rin ibig sabihin na pag ikaw ay naghihirap, kapos sa kayamanan, na kinamumuhian ka ng Diyos. Mayaman, mahirap, tayong lahat ay lilisan at magtatapos ang oras natin dito sa mundo. Ang tunay na pagpapala ay makakamtan natin, hindi lang sa buhay na ito, kung hindi sa susunod na buhay. Mga kapatid, kung ikaw man ay binibigyan ng kayamanan, ari-arian ng Diyos, sana magpasalamat ka at magpakumbaba. At kung naman ikaw ay naghihirap, huwag kang mag-alala. Manatili kang manalig sa Diyos. Sa mga pagkakataon na dahil sa ating mga paghihirap at problema sa buhay, tayo ay nawawalan ng pag-asa at humihina ang ating pananampalataya sa Diyos. Hilingin muli natin ang Kanyang awa para tayo ay muli makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sighasig ng iyong Espiritu at maging matatag na pananalig sa masipag sa gawa ng pag-ibig. At sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may angganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain at umaasa sa kanya, ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao?
Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa, Panginoon, tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi humihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay napapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyaga'y aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at sagasagana ang pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot. Kahit mugmong, nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumisigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtitiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman, nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga narihan
ay hindi makaparine. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyo, papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Paparoon nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanila mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Maniwala man po kayo o hindi, kung sasabihin ko sa inyo, alam ko po yung feeling na nalulungkot at nadidepress ng dahil sa kawalan ng pera. Dahil pinagdaanan din po namin yan. Nung nag-aaral po ako, nakaraos lang po kami dahil sa utang. Nakapagtapos lang po ako sa pagpapare dahil po sa paghingi sa pagpapalimos sa mga may kaya. At napakahirap po, alam ko, ng sitwasyon na wala kang pera dahil naranasan din po namin sa aming buhay na ang aking ama ay nawalan ng trabaho. Hindi po namin alam minsan kung saan kami kukuha ng pera para pambayad ng matrikula, para pambayad ng kuryente, para sa pambayad ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Na-depress din po ako nung pagkatapos kong maordinahan na pare. Nagkaroon din po ako ng malaking utang dahil ang dami ko pong mga bisita. Nung ako ay maordinan na pare, higit po 1,000, pinakain ko po lahat yun. Nagpa-cater po ako. Kulang po yung mga pumasok na abuloy, meron pa po akong utang doon sa aking caterer. Kaya maniwala man po kayo o hindi, alam ko po yung feeling na nalulungkot at nadidepress dahil po sa kawalan ng pera, dahil po sa utang. Pero ito po ang gusto ko sabihin sa inyong mga nadidepress at nalulungkot dahil sa pera. Kung nadidepress ka dahil sa pera, okay lang yan. Normal lang yan. Pero sana huwag kang magpapakamatay dahil lang sa problema mo sa pera. Kung ikaw ay may problema sa pera at utang, huwag mong sasaktan ang iyong sarili dahil lang dyan sa iyong problema. Lalong-lalo na, please, huwag po kayong magpapakamatay dahil lang meron kayong utang at dahil hindi nyo mabayaran ang inyong mga utang. Alam ko po, marami sa inyo, sayid na dahil sa kakaisip sa problema sa pera. Alam ko po, marami sa inyo natetempt, natutokso, malapit na ng magpakamatay dahil sa problema sa pera. Pero bago po kayo gumawa ng masama, alalahanin nyo din po ang mga bagay na ito. Ang pera, kapatid, pwede mong kitain. Pero ang buhay, pag nawala, hindi mo na maibabalik yan. Ang pera, pwede mong mahanap. Pero ang oras, hindi mo pwedeng hanapin yan. Ang pera, pwede mong hingin. Pero ang buhay, pag lumipas na, kahit na paano ka magmakaawa sa Diyos, hindi ibibigay ng Diyos muli sa'yo yan. Isa lang po ang buhay. Minsan lang po tayo mabuhay. Ang pera, huwag mong problemahin kasi pwede naman palitan yan. Pero ang buhay, ang oras, ang panahon, hindi mo na maibabalik yan. Amen? Mga kapatid, hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. 3 ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. 2,
ang oras mo. Time is gold. Time is money. Appreciate your time here on earth. But third and lastly, God, ang Diyos. Siyang pinakakayamanan ng buhay na ito. Umiiral ka, nabubuhay ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo. Nagising ka kanina, nandyan ka, nakatayo ka, nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kaya nga po nauunawaan yan ni Lazaro ang mahirap sa nabasa nating kwento. Sobrang hirap po ni Lazaro. Tingnan niyo po, wala siyang makain. Namumulot lang siya doon sa nahuhulog sa lamesa ng mayaman. Napakarami daw po niyang sugat. Dinidilaan pa ang mga sugat niya ng mga aso. Wala siyang matirahan. Wala siyang pamilya. Walang nag-aalaga sa kanya. At hindi rin po siya pinapansin ng mayaman. Dinadaan-daanan lang siya. Pero ang tanong, sumuko ba itong mahirap na si Lazaro? Di ba hindi? Nagreklamo ba siya? Di ba hindi? Nag-attempt ba siya ng suicide? Nagpakamatay ba siya? Kahit na hirap siya. Kahit na kapos siya. Kahit na napakasakit ng kanyang pinagdadaanan, umasa pa rin siya sa Diyos. Tingnan niyo po, noong namatay itong mahirap na si Lazaro, saan siya napunta? Sa langit, kasama niya si Abraham. At yan po ang mabuting balita, mga kapatid. Kung naghihirap ka, kung wala kang pera, kung kapos na kapos ka, huwag mo kalimutan, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. At ang mga naghihirap dito sa mundo, kung tapat sila sa Diyos, bibigyan sila ng happy ending ng Diyos. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Yan ang iyong ipagdasal. May happy ending ang aking kwento. Hindi magtatapos ang aking buhay sa luha, sa pagdurusa, sa bigat. Kung naghihirap ka dito sa mundo, umasa ka, manalig ka sa Diyos, may hinahandang magandang katapusan ang Diyos para sa iyo. Kaya tandaan mo, hindi ibig sabihin wala kang pera na hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin na baon ka sa utang, na masama ka ng tao. Hindi ibig sabihin na pag wala kang pera, na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang turo niya doon sa Beatitudes? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga mahihirap, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Aanuhin mo ang pera kung nasa iyo naman ang kaharian ng Diyos. Hindi po ba? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, na mahal ka niya, kung hindi ka umaasa sa Diyos, na pinagpapala ka niya, dun ka lang madidepress, dun ka lang malulungkot. Pero gusto ko rin po na maunawaan niyo. Hindi po ibig sabihin na mayaman ka na, may ari-arian ka na may kapangyarihan ka, na pinagpapala ka na agad ng Diyos. Bakit? Kasi tandaan niyo po, di ba? Kahit naman po ang demonyo, kaya niya magkaloob ng kayamanan. Kung matatandaan niyo po, ang demonyo, kaya niyang mangako ng kapangyarihan, ng ari-arian. Kaya nga po, kailangan nating suriin kung mabuti pa rin ang iyong pamumuhay. Kasi tingnan niyo po, saan daw napunta ang mayaman? Doon sa impyerno. Bakit naparusahan ng mayaman? Dahil ba mayaman siya? Hindi. Inamin niya na meron siyang kasalanan. Kaya nga nakikiusap siya kay Abraham. Sinabi niya, Abraham, puntahan niyo po ang aking mga kapatid. 5 sila. Para makaiwas sila dito sa impyerno. Para makaiwas sila sa pagkakasala. May kakulangan itong mayaman. At ano ang kasalanan na kanyang ginawa? 2, hindi niya tinulungan itong mahirap. He had the sin of omission. Hindi niya pinansin ang kanyang pangangailangan. Meron siyang maitutulong, sobra-sobra ang kanyang kayamanan, nagdadamit daw siya ng magara, umaapaw yung pagkain sa kanyang lamesa, pero kahit na konting tulong, hindi man niya maiabot doon sa mahirap na si Lazaro. That is his first sin. He forgot to help the weak, the needy. Pero pangalawa, hindi siya umasa sa Diyos. Naniwala lang siya, nagtiwala lang siya doon po
sa kanyang kayamanan. At ano po ang sinasabi ng unang pagbasa? Napakaganda na mapalad ang mga taong naniniwala, umaasa sa Diyos. Parang silang mga puno na malapit sa batis. Sabi ni Propeta Jeremias, hindi nag-aalala ang puno na matuyo dahil siya ay nakakakuha ng sustansya. Pero kawawa ang mga tao na umaasa lang daw sa kanilang kapwa-tao. Mga kapatid, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Kailangan tayong maging totoo, maging tapat. Sino ba talaga ang ating inaasahan? Kanino ba tayo talaga naniniwala? Do we really believe in God? Sabi nga po ni San Juan ng Cruz, kailangan tayong mag-ingat, kailangan tayong matakot. Huwag kang agad-agad na magalak at matuwa pag ikaw ay hindi nakakaranas ng mga paghihirap, pag ikaw ay napupuno ng kayamanan, ari-arian sa iyong buhay. Bakit? Dahil yan ay ginagamit daw ng demonyo para malayo ka sa presensya ng Diyos. Pag ikaw ay napupuno ng kayamanan, pag ikaw ay namumuhay na marangya, yan po ay ginagamit na tukso ng demonyo. Oo nga naman po, di ba? Kayo po, di ba karanasan nyo? Pag sobrang hirap na hirap ka, meron kang suliranin, doon ka talaga nakakapit sa Diyos. Araw-araw kang nagdadasal. At pag nagdadasal ka, umiiyak ka pa nga, nararamdaman mo dito sa iyong puso. Pero di ba, yung mga iba, pag wala nang pinagdadaanan na problema, pag okay na ang lahat, nakakalimutan na magdasal. Lalong-lalo na nakakalimutan na magsimba. My dear friends, please understand this. When you are being lifted up by God, please remain humble. When God blesses you with success, please remain ever thankful to the Lord. Because God's blessing to our life is also His testing. Pag pinagpapala ka ng Diyos, sinusubukan ka din niya, gaano ba katapat itong taong ito sa akin? Mga kapatid, pag dahil sa mga pagpapala ng Diyos sa iyo, yan ang nagiging dahilan ng iyong paglayo sa Kanya. Tandaan niyo po, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din kaya niyang bawiin yung binigay sa iyo. Mag-ingat po tayo, pero mag-ingat din kayo. Pag kayo ay dumadaan sa mga pagsubok, pag para bang ikaw ay binababa ng Diyos, pag walang tigil ang mga problema sa iyong buhay, mag-ingat ka na huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Remember that when you climb up in life, please beware of pride. And when you go down in your life, please beware of despair. Lahat ng ating natatanggap sa buhay natin ay pagsubok galing sa Diyos. Ikaw man ay makatanggap ng sobra-sobra, huwag kang tumigil na magpuri sa Diyos. Ikaw man ay kawalan, manatili kang manalig sa Diyos. Mga kapatid, kung naniniwala ka at umaasa sa Diyos, tandahan mo, may buhay ka. Ikaw ay pupunuin ng Kanyang pag-asa. Kung naghihirap ka, kumapit ka pa rin sa Kanya. At kung pinagpapala ka, dagdagan mo pa ang iyong pasasalamat sa Kanya. Kaya nga, kung naniniwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya, bakit ka mawawalan ng pag-asa? Bakit ka magpapakamatay? Walang dahilan para kitilin mo ang iyong buhay. Pag depressed ka, manatili kang nagpapakumbaba, manatili kang umaasa sa Diyos. Kaya nga, minsan pa po, dito sa ating misa, ihayag po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Minsan pa, purihin natin siya palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa Diyos na nagbabahagi sa Kanya ng Kanyang kayamanan sa pagsusugo ng Kanyang anak sa mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang abag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makataruang lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin, iangat natin sa Diyos lahat ng ating mga personal na intensyon at pangangailangan. Ama naming nasa langit, ang iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay sa loob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalahan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katuwang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kay pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francesco na aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay nasa masamang kalagayan, kung kayo ay naghihirap financially, masama na nga ang iyong pinagdaraanan, huwag ka nang gagawa ng masama. A wrong cannot be corrected by another wrong. Hindi po ba? You cannot create something positive if you keep on creating negative experiences in your life. Kaya kung ikaw ay nasa masamang sitwasyon, edi tapatan mo ng isang mabuting gawain, isang positibong karanasan, at anong magagawa natin pag wala tayong magawa? Kung hindi ang lumuhod, ang magdasal, ang manalangin, at ang umasa sa Diyos. Mga kapatid, mahal ng Diyos ang mga mahihirap. May katotohanan sa kanyang sinabi. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Tandaan natin, may happy ending sa ating paghihirap.
makakaraos at makakaraos din po kayo sa inyong paghihirap. Kung kami nalampasan namin ang mga pagsubok ng financial na problema, kayo din. Basta't umasa kayo sa Diyos. Isang hindi nakakatulong ay ang inyong takot, ang inyong pag-aalala. Dahil pagpuno ng takot at pag-aalala ang iyong isip, hindi ka makakaisip ng mabuti. Hindi ka makakakita ng solusyon sa iyong problema. At hindi mo rin mapapansin at mararanasan ang Diyos sa iyong buhay. Alisin mo ang takot, magiging magaan ang iyong kalooban, magiging malinaw ang iyong kaisipan, at makikita mo ang sagot at solusyon sa iyong paghihirap. Pinagdarasal natin lahat na mga dumadaan sa hirap, manatili kayong umaasa sa Diyos. Huwag kayong magpapakamatay. Pera lang yan. May mas mahalaga sa pera. Ang inyong buhay, ang inyong oras, lalong-lalo na ang Diyos na magbibigay sa inyo ng panibagong buhay at lakas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.